Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang terminong Iron Dome ay naging pangkalahatang tawag para sa defense system ng Israel laban sa mga missiles. Parang kung paanong ginagamit natin ang salitang Kleenex para tukuyin ang lahat ng klase ng tissue sa mukha. Ayon kay Wes Rambo, isang fellow sa Missile Defense Project ng Center for Strategic and International Studies sa Washington, D.C. Ang mga defense system ng Israel, partikular ang David Sling at ang DRO, ay kasalukuyang ginagamit upang salagin at sirain ang mga long-range missiles na pinapaputok mula sa Iran. Gayunpaman, kahit gaano pa kahusay ang mga sistemang ito, hindi pa rin ito kayang hadlangan ng lahat ng mga banta. Nagsimula ang pag-atake ng Iran noong ika-13 ng Hunyo bilang ganti sa preemptive strike ng Israel na tinawag nitong Operation Rising Lion, isang kampanyang layong pigilan ng Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear. Tinarget ng operasyong ito ang mga pasilidad nuklear at militar ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang katao, kabilang ang ilan sa mga pinakamataas na opisyal ng militar ng Iran. Ayon sa ulat ng Associated Press, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng magkakasunod na pag-atake ng ballistic missiles sa Israel. Ilang pagsabog ang nakita sa himpapawid ng Jerusalem at Tel Aviv na yumanig sa mga gusali sa ibaba. Sa ulat ng Jerusalem Post, ipinahayag ng Israeli Defense Force o IDF na 80 to 90% ng ballistic missiles mula sa Iran ang matagumpay na na-intercept ng kanilang mga sistema ng depensa. Tinatayang 5 hanggang 10% lamang ang tumama sa mga residential areas. Ang defense system ng Israel ay may tatlong antas, ang Iron Dome, David Sling at ang DRO. Ayon kay Rambo, isang eksperto sa armas, ang Iron Dome ang pinakakilala dahil ito ang palaging ginagamit laban sa mga rocket attacks mula sa Hamas. Ngunit sa konteksto ng mas malalaking banta gaya ng mula sa Iran, mas malaki ang papel na ginagampanan ng David Sling at ng Arrow system. Partikular na idinisenyo ang Arrow system upang saluhin ang mga missile sa labas pa ng atmosfera ng mundo. Isang teknolohiyang nagpapakita ng mataas na antas ng kakayahan. Tulad ng ibang missile defense systems, binubuo ito ng radar, control system at mga interceptor missiles na gumagamit ng kinetic energy upang sirain ang papalapit na banta. Ngunit hindi biro ang gastos ng mga sistemang ito. Tinatayang aabot sa $50,000 ang halaga ng bawat interceptor na pinapaputok mula sa Iron Dome at mas mahal pa sa mga interceptor ng David Sling at DRO. Bawat taon, nagbibigay ang Estados Unidos ng humigit kumulang $500 million bilang suporta sa missile defense system ng Israel. Dahil sa mga missiles na nagmumula mismo sa Iran, mas maraming interceptor ang kasalukuyang ginagamit mula sa DRO system. Isa itong mas angkop na sistema para sa lagi ng mga mabilis at long-range ballistic missiles. Samantala, ang Iron Dome ay nananatiling epektibo laban sa mga mas maliliit na banta gaya ng mga drone at rockets na ginagamit ng Hamas. Sa kabila ng tagumpay ng mga sistemang ito, walang perpektong depensa. Ayon kay Rambo, ang depensa laban sa missiles ay isang technical na hamon habang tumatagal ang bakbakan. Nauubos ang supply ng mga interceptor missiles. Dahil dito, kailangan ng Israel na maging mas mapili sa kung anong mga target ang dapat salagin. Posibleng ikagulat ng ilang mga mamayang Israeli ang pagdaan ng ilang missiles sa depensa ng bansa. Ngunit paliwanag ni Rambo, bahagi ito ng estratehiya ng militar. Hindi nila sinasalag ang mga missiles na walang banta sa mga mataong lugar upang makatipid sa mga interceptors. Tungkulin ng gobyerno na ipabatid sa publiko ang mga panganib at inaasahang epekto ng pag-atake. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak kung kailan mauubos ang stockpile ng mga interceptors ng Israel. Isang sensitibong impormasyong hindi inilalabas upang hindi ito magamit ng Iran sa kanilang estratehiya. Gayunpaman, sa kabila ng mga limitasyon ng depensa, nakapagtala ang Israel ng ilang tagumpay sa pamamagitan ng pagwasak sa mga missile production facilities at mga launchers ng Iran. Ngunit hindi lahat ay kayang maabot, lalo na ang ilang nuclear facilities ng Iran na nakatago sa ilalim ng mga bundok. Kinakailangan ng mga bunker buster bombs, isang uri ng mga armas na tanging Estados Unidos pa lamang ang may kakayahang maglunsad.
Ayon pa kay Rambo, target ng Iran ang ilang airbase ng Israel upang pahinain ang kakayahan ng Israel sa mga airstrikes. Ngunit habang paubos ang kanilang missiles, maaaring simulan ng Iran na ituon ang kanilang pag-atake sa mga sibilyan upang pilitin ang gobyerno ng Israel na itigil ang opensiba, isang estratehiyang malupit ngunit madalas gamitin sa digmaan. Sa kabilang banda, hindi malinaw kung layunin ng Israel ay ang ganap na pagbagsak ng pamamahalang Iranian o simpleng pagbawas sa kanilang kakayahang militar. Hindi rin malinaw kung sapat ang airstrikes lamang para sa mga layunin ito, lalo na't wala namang palatandaan ng naghahanda ang Israel ng malawakang operasyong panlupa. Ayon sa mga pahayag ng Israel, inaasahan na ito ay magiging isang multi-week operation at maaaring nagsisimula pa lamang ang mas mahahabang yugto ng labanan. Noong ika-13 ng Hunyo, isinagawa ng Israel ang sunod-sunod na mga airstrike na tumarget sa mga pasilidad nuklear, mga instalasyong militar at mga nangungunang siyentistang nuklear sa Iran. Bilang tugon, inilunsad ng Tehran ang pag-atake sa Tel Aviv gamit ang mga drones, ballistic missiles at cruise missiles. Sa kabila ng reputasyon ng Iron Dome bilang isa sa mga pinakamahusay na sistemang pangdepensa sa himpapawid sa buong mundo, nabigo itong hadlangan ng ilan sa mga ballistic missiles na inilunsad mula sa teritoryo ng Iran. Ang mga missiles na ito ay nakalusot sa Iron Dome at nagdulot ng pagkasira ng ari-arian at pagkawalan ng buhay sa lungsod ng Tel Aviv. Ngunit bakit nga ba napakadelikado ng mga ballistic missiles at paano itong nakakalusot sa Iron Dome? Ang ballistic missiles ay isang uri ng long-range na sandata na kayang magdala ng conventional o nuclear na warhead. Ipinapadala ang mga ito sa isang balistikong kurba, isang paargong landas na dumaraan sa mataas na atmosfera o kalawakan bago bumalik sa lupa upang tamaan ang target na lokasyon. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong laki ng mga ballistic missiles ng Iran, ang mga ito ay kinikilala bilang pinakamabisa sa buong gitnang silangan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang Iran ay may pinakamalawak at pinaka-diversified na arsenal ng mga missiles sa rehiyon, kabilang ang libo-libong ballistic at cruise missiles na kayang umabot hanggang Israel at timog silangang bahagi ng Europa. Ito rin ang isa sa pangunahing pwersa ng militar ng Iran. Inilulunsad ang mga ito gamit ang malakas na rocket engines, umaangat patungo sa itaas na bahagi ng atmosfera o kalawakan, bumabagtas sa napakabilis na bilis. Pinapatay ang makina sa isang tinakdang punto, sumusunod sa isang nakaprogramang landas, muling pumapasok sa atmosfera ng mundo sa isang matarik na pagbulusok at tumutumbok sa target ng mga mataas na katumpakan. Ang bilis ng mga ballistic missiles ay maaaring umabot sa mga antas ng Mach, kung saan ang Mach 1 ay katumbas ng bilis ng tunog na tinatayang 1,225 km/h. Ang mga short-range ballistic missile ay kadalasang lumilipad sa supersonic speed, mahigit pa sa Mach 1, habang ang mga long-range missile nakakaabot ng hypersonic speed na lagpas Mach 5 o higit sa 6,125 km/h. Ang layo sa pagitan ng Iran at Israel ay tinatayang nasa 1,300 hanggang 1,500 kilometro sa isang missile na bumabiyahe sa bilis na Mach 5. Maaabot nito ang Tel Aviv sa loob ng humigit kumulang 12 minuto lamang. Ang aktual na oras ay maaaring magbago depende sa uri ng missiles at lokasyon ng pinanggalingan nito. Ang mga ballistic missiles ay mapanganib dahil sa kombinasyong kanilang layo at bilis. Habang lumilipad ito ng napakataas na altitude at bilis, ang mga sistemang pandepensa tulad ng Iron Dome ay nagkakaroon lamang ng napakaikling oras upang tumugon. Bukod pa rito, ang pagpasok nito pabalik sa atmosfera ay nagpapabilis palalo sa missiles at pinapalubha ang hamon ng mga intercept. Dagdag pa rito, ang ilang missiles ay naglalabas ng mga decoy o mga teknolohiyang panlinlang upang lituhin ang mga radar at sistemang pandepensa. Ito ay lalong nagpapababa sa posibilidad ng matagumpay na paghanlang. Bukod sa ballistic missiles, gumamit din ang Iran ng mga cruise missiles sa kanilang pag-atake laban sa Israel. Kaibahan sa ballistic missiles, ang cruise missiles ay lumilipad sa mababang altitude at sumusunod sa isang tuwid na landas na parang drone. Dahil dito, mas mahirap itong makita at mas epektibong nakakaiwas sa mga sistemang pangdepensa. Bagamat mabagal ito kumpara sa ballistic missiles, ang kakayahan nitong magmaniobra sa kalagitnaan ng biyahe ay nagpapahintulot sa pag-iwas sa mga sagabal at defense system. Samantalang ang mga ballistic missiles mula Iran ay kayang tumama sa Israel sa loob ng 12 minuto, ang mga cruise missiles ay maaaring tumagal ng halos 2 oras at ang mga drone naman ay maaaring abutin ng hanggang 9 na oras. Gayunpaman, ang kahusayan ng mga ballistic missiles sa bilis, layo at teknolohiya ang patuloy na naglalagay sa kanila bilang isa sa pinakamapanganib na banta sa larangan ng modernong digmaan.